Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Degrees Celsius. Ganyan ang inaasahang pinakamataas na heat index ngayong araw base sa forecast ng PAGASA. Habang aabot sa 30 lugar ang makakaranas ng danger level heat index, kasama na ang Metro Manila. Heat index ang tawag sa init na nararamdaman ng ating katawan. Pero sabi ng PAGASA, kailangan pa nating magtiis. Hanggang sa susunod na buwan pa kasi magtatagal yung ganitong mainit at maalinsangang panahon. Hindi rin daw malabong tataas pa ang actual temperature sa higit 40 degrees Celsius at heat index hanggang extreme danger level o higit 52 degrees Celsius. Ito pong mainit na panahon po natin, possible po maranasan pa rin po natin to hanggang May po. Sa ngayon po, nasa pa rin po tayo peak or ng tag-init. Mostly sa eastern section po ng Luzon, yung naaapektuhan dito po sa Tubigaraw, Bicol Region, Aurora po. Yun po yung mga nagiging mainit. Lalo na po, yung easterlies po, nakaka-apekto din po. Dahil naman sa nagtataas ang temperatura, mula Enero hanggang nitong April 18, nakapagtala na ang Department of Health ng 34 na kaso ng heat-related illnesses. Karamihan sa mga kaso ay mula sa Central Visayas, Ilocos Region at Sorsogon. 6 dito ang binawian na ng buhay, pero inaalam pa ng DOH ang saktong naging sanhi ng pagkabatay. May paalala naman ang eksperto lalo na sa mga madalas sa tirik na araw nagtatrabaho. Una-una sa lahat, make sure po nating damit nating suot, hindi naman sobrang sikip, no? Pangalawa, magsuot ng hat. Ganun din po, magbabaon tayo ng tubig. Huwag po sana tayo nasa ilalim ng araw ng mga mahigit 2 o 3 oras. Ang siste lang kung kailan naman mainit, saka pa hindi stable ang supply ng kuryente. Sa inilabas na advisory ng National Grid Corporation of the Philippines ngayong araw, itinaas ang red alert sa Luzon Grid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at yellow alert mula 1 to 3 p.m. at 4 to 10 p.m. Gayon din sa Visayas Grid na naka-red alert mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Habang yellow grid mula 10 a.m. to 12 noon, 5 to 6 p.m. at 8 to 9 p.m. At sa Mindanao grid ay nasa yellow alert mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Naglalabas ang NGCP ng alert status kapag hindi sapat ang power supply sa consumer demand. Pero hindi raw nangangahulugang magkakaroon agad ng power interruption. Sa ganitong panahon, madalas sa air-conditioned na kwarto tayo tumatambay. Pero mahalaga rin po ang pagtitipid ng kuryente. Marami naman kasing paraan para maibsan ang init, tulad ng pag-inom ng malamig at refreshing na tubig. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!